Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Isa po ito sa mga kwentong nais ko ring ibahagi sa inyo dito sa Sindak Short Stories Red. Isa rin po talaga ako sa mga na-addict sa Tong Its noong mga kabataan ko, lalong-lalo na nung buhay pa yung mga bakla kong kabarkada. Sina Rolly, yung kaibigan kong bakla na yumao na ngayon, at saka yung asawa ng kapatid niya na patay na rin po ngayon. Bali yung isa kong kaibigang bakla na tawagin na lang natin sa pangalang Ellie, ang isa rin sa mga nakakasama ko, pero sa lahat ng mga kabarkada ko, siya po ang may pinakaaktibong sixth sense. Nang minsan po na medyo nahumaling kami sa paglalaro ng Tong Its kasama ang mga nabanggit. Ewan ko ba kung bakit biglang nagyaya ng uwian si Ellie. Sinabi ko sa kanya na hintay na lamang matapos ang aming paglalaro, subalit paulit-ulit siya at nagpupumilit talaga. Sinasabi niya na umuwi na daw kami dahil baka mamaya ay kung ano pa ang mangyari sa amin. Hanggang sa maya-maya ay sabi ng kuya na kalaro namin na ayaw na rin daw niya sapagkat sumasakit na rin ang ulo niya. So dahil doon, nabigyan ng passes si Ellie para ako ay umoo sa kanyang pinagpupumilit kanina. Umuwi na nga po kami, subalit paglabas namin ng bahay kung saan kami naglaro ng Tong Its, inamin sa akin ni Ellie kung bakit. Ang sabi niya, kaya siya nagpupumilit na umuwi na ng sandaling iyon dahil una ay hindi maganda ang kanyang nakikita. Ayon sa kanya, habang nagtutong Its daw kami, meron daw nakatayo sa likod ni Kuya Junel. Dinedma ko lang yung sinabi niya, ngunit pagkatapos nung araw na iyon, around 5 p.m, bigla na lamang po kaming nakatanggap ng masamang balita at sinabi na si Kuya Junel daw po ay namatay dahil naputukan siya ng ugat sa utak. Agad-agad ay nabalikan ko yung sinabi sa akin ni Ellie nung gabi na may nakita siyang hindi maipaliwanag sa likuran ni Kuya Junel. Sa haka-haka nga namin, hindi kaya't ito ay si kamatayan. Ikalawang kwento ko naman po ay kasama ko pa din yung mga kaibigan kong bading, sina Rolly, Don, Nieven at Ellie. Para hindi po maguluhan, si Rolly at si Don po ay yung mga kabarkada kong bading na namatay na po. Nung binalikan ko yung pangyayaring ito, natatandaan ko na nag-iinuman kami sa labas ng bahay ni na Don. Tapos nakikwentuhan ng mga nakakatawa sapagkat talagang walang humpay yung pag-crack ng jokes ng mga bading kong kaibigan. Wala na nga po sa kontrol kung tutuusin sapagkat napapalakas na pala yung tawa namin dahil sa unlimited jokes na baon-baon na mga barkada ko. Ibukod pa yung dahilan na talagang umiinom kami at may tama na rin ang bawat isa. Sa kasagsagan nga ng aming tawanan, eto na naman at na-KJ-han na naman si Ellie. Agad niyang pinagsabihan yung kasama namin na si Ate Aiza na wag na daw kaming mag-iingay sapagkat kanina pa daw merong nakatingin sa amin na dalawang matanda at nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Subalit nang tinignan ng mga kaibigan kong bading ay wala naman po silang nakita. Kaya dinedma na naman namin si Ellie at nagtuloy-tuloy sa tawanan hanggang sa sumapit ang 3:00 ng madaling araw at eto na't nagkayayaan ng umuwi. Nung nakukuha ko na yung tulog ko at dala na nga rin po ng kalasingan, walang ano-ano, may bigla pong sumampal sa bibig ko kung kaya't nagising ako
Pero nakita ko ang kwarto ay wala namang tao. Ako lang po yung natutulog doon, Sir Red. Kahit nga po yung kung sino mang mga kasama ko sa bahay ay wala naman din nung mga panahong iyon. Ibinaling ko na lang sa ibang banda ang aking ulo at muli ay pinipilit na matulog. Subalit eto na naman at merong sumampal sa bibig ko at sa pagkakataong ito ay mas malakas na kumpara sa nauna. Doon ako nagising at kasabay nito ay ang pag-ring ng cellphone ko at tumatawag sa akin si Rolly. Akala ko naman kung anong emergency pero pambungad niya, meron daw sumampal sa kanya kanina. Ikwinento niya lahat-lahat ng kanyang naranasan bago siya makatulog at kaparehong-kapareho ito sa nangyari kani-kanina lang sa akin. Nagulat kaming pareho dahil iisa lang ang binabanggit naming karanasan kaya napaka-imposible naman nun. Hanggang sa nag-text na po sa akin yung isa ko pang kaibigan na si Nieven at hindi din daw siya makatulog at bigla-bigla na lang sa hindi maipaliwanag na pagkakataon ay tinitindigan siya ng balahibo. Meron din daw nang gigising sa isa pa naming kaibigan kahit wala naman daw tao sa kanilang kwarto. Ang sabi ko na lang sa mga kaibigan kong iyon ay magdasal kami. Baka mamaya nga ay totoo ang sinabi ni Ellie na merong matatanda na kanina pa nakatitig sa amin at tila naiingayan sa ginawa namin kanina. Ito naman pong kwentong ito ay nangyari nung minsang nag-tour kami sa Thailand at nag-check-in kami sa hotel sa Bangkok. Pag-open pa lang po ng pinto ng hotel, andun na po talaga yung pakiramdam, Sir Red, na kakaiba. Nag-ask pa nga ako sa reception kung pwedeng ilipat ako ng room kasi natatakot ako sa aking naibook na room. Subalit sabi nung nasa reception ay wala na daw ibang vacant at bukas pa daw magiging available yung iba. Kaya no choice ako kung kaya't nag-spend ako ng gabi sa room na iyon. Nag-CR muna ako pero dito ko po naramdaman talaga yung mas nakakakilabot na vibe. Meron po kasi ako napansin na stain sa wall at habang tinititigan ko ito, Sir Red, pakiramdam ko ay parang namamagnet ako na hawakan ito pero sa isip-isip ko ay meron itong kakaibang pahiwatig sa akin. Hindi ko na lang pinansin nung una hanggang sa binilisan ko na lamang ang pagsi-CR ko at muli ay bumalik sa kama upang mahiga. Hindi ko nga po alam kung panaginip o kung ano man ang nakita ko pero malinaw po ang detalye ng naganap. Ang nasaksihan ko po, Sir Red, ay meron akong babaeng blonde na buhok na nakita at sinasakal siya sa mismong tabi ko. Naaninag ko pa nga po yung braso ng kung sino mang sumasakal sa kanya at distinct yung tattoo sa brasong yun. Hindi naman din ako magkakamali na foreigner siya dahil maputi ang kompleksyon ng braso at maging nung kamay. Pero nang sandaling itinaas ko ang aking paningin para makita ang muka ng kung sino mang sumasakal, parang may pumipigil sa ulo ko upang huwag tignan kung sino ito. Nakikita ko rin po yung pulang ilaw galing sa labas kasi malapit lang yung kama sa bintana at nung paggising ko, kulay pula nga yung ilaw sa labas na pumapasok sa bintana. Pero wala na yung nagsasakalan sa tabi ko. Tapos hindi na po ako nakatulog at hinintay ko na lamang po talaga na magliwanag at makaalis sa room na iyon. Ito naman pong susunod na kwentong ito ay medyo karugtong mula nung nagpunta ako nung Thailand. Dito ko na po na feel talaga, Sir Red, na tila open ang third eye ko katulad kay Ellie. Kasi nung umuwi na ako sa Pilipinas, dito na po nag-start yung kung ano-anong mga nakikita ko na hindi maipaliwanag.
There's this one time, nung matutulog na sana kami ng kapatid ko at nakatalikod po siya sa akin. Yung buhok po kasi ng sister ko ay wavy. Sabi ko nga sa isip-isip ko, bakit parang naging shiny at straight yung buhok ng kapatid ko? Tapos parang alam ko na meron na namang masamang mangyayari. Kaya ang ginawa ko ay ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Ganun na lamang po kasi yung ginagawa ko kapag nararamdaman o umpisa ko lang na nararamdaman na merong hindi magandang mangyayari. Yung bang parang maiwasan ko nang makita yung mga katulad na mga nakita ko nung umpisa, lalo na yung may nagsasakalan sa aking tabi na alam ko mga multo. Ngunit walang ano-ano, nakita ko po ang namayapa kong lola. Naglalakad siya sa akin papalapit at muli ay ipinikit ko ang aking mga mata sabay talukbong ng kumot. Pero naramdaman ko na lamang ang sobrang lamig na parang tumatagos sa buto ko. Pagdilat ko ng aking mga mata, nakadikit na po yung mukha ng lola ko sa aking muka, kaya talagang nagsisisigaw ako at tumakbo sa kwarto ni na mama. Si na mama naman ay pinagalitan pa ako sa pag-aakalang naghahalusinate lamang ako kasi hindi lamang po ito minsan na nangyari. Nag-decide na lamang si mama na dalhin ako sa kanyang kakilala na sabi magsasara daw ng third eye ko. So sumama ako sa pag-asa na maisara talaga itong aking sixth sense, ngunit maniwala man kayo sa hindi. Hindi ko talaga matandaan kung nagtungo nga ba kami sa manggagamot na binabanggit ni mama na siyang magsasara ng aking third eye. Taong 2005 pa po kasi ito nangyari at hanggang ngayon kahit anumang pilit ko na pag-recall sa nangyaring iyon ay hindi ko matandaan kung nakasalamuha o nakausap ko ba yung manggagamot na sinasabi ni na mama. Basta ang malinaw lamang sa alaala ko ay naglalakad kami ni na mama at may pupuntahan daw kami. Sa aking isipan, marahil ay ginagawa ito ng kung sino mang mga nilalang o elemento para hindi matuloy ang pagsasara ng aking third eye at tuloy-tuloy ko pa rin silang maramdaman o makita. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig. Ako po ay isa sa mga avid listeners ng channel ninyo at sa katunayan po si Red, matagal ko nang gustong isend ang mga stories na ito. Sa katunayan ay naipon ko po kahit may i-click. Ibabato ko na lamang po sa ating mga tigapakinig kung paniniwalaan nila ang mga kwentong kanilang maririnig. Lahat po ito ay galing sa aking sariling karanasan o hindi kaya ay naikwento lang din sa akin. Ang unang kwentong aking ibabahagi ay hango sa isinare sa akin ng aking auntie. Yung auntie ko po kasi ay parang naging babysitter na rin namin gawa nga ng laging busy yung mga magulang namin sa kanilang pagtatrabaho kung kaya't malapit talaga yung loob namin sa kanya. At kung minsan nga napagkikwentuhan namin ang mga katatakutan. Nangyari daw po ito nung hindi pa ako ipinapanganak at yung kuya at ate ko ay nasa 10 to 13 years old pa lamang. Nakatira po kami sa lumang bahay namin sa Surigao na ilang taon na rin pong nakatayo bagamat mas matanda pa ito kay Papa. Nang mga sandaling iyon ay nanonood daw po sina auntie. Huwag kang kukurap nga noon ang kanilang pinanonood. Nandun sila sa sala which is nasa first floor ng bahay at malapit ito sa kusina. Nakaupo po sila sa sofa sa ilalim ng hagdan. Bigla daw po silang may narinig na yabag na tila umaakyat at kalaunan ay parang bumababa. Para nga daw pong pabalik-balik. The more nga daw po na ini-ignore ay tila mas lalong nagpapapansin sa kanila at nilalakasan ang ginagawang tunog. Una nga daw po kasi talaga ay binabalewala lamang nila. Pero bigla na lang nilang narinig na nagsitumbahan daw po yung bowling set ni na ate sa itaas. Ito po yung mga gawa sa plastic at iba-iba ang kulay.
Gawa nga ng matatakutin silang lahat, wala pong kahit na isa sa kanila ang naglakas loob para akyatin ang naturang ingay, pero nakatitiyak sila na ito yung mga laruan ng aking ate at kuya. In short, pinabayaan nila. Maya-maya daw po ay bigla na lang narinig ng auntie ko yung boses ni mama sa labas ng bahay. Pinuntahan daw po niya ito para buksan ang pinto, subalit naaalala niya na natulog pala si mama sa kwarto niya. Ang pangalawang story naman na ito ay experience ko. 7 years old pa lang ako nito noon, Sir Red. Though hindi naman masyado nakakatakot, pero isa ito sa hindi ko talaga malilimutang misteryo. Ang karanasang ito ay nangyari few months after naming lumipat po ng tirahan. Yung bagong bahay po namin ay nakatayo sa isang bukiring barangay kung saan medyo magkalayo-layo yung mga bahay. Tapos yung luma ay pinarerentahan na lang namin kasi nasa mismong syudad naman siya. Dati po kasi nakagawian kong tumakas sa hapon kapag pinapatulog ako ni mama, at ang ginagawa ko po ay pumupunta sa bahay ng kaibigan ko. Kapag kasi pinapatulog ako ni mama ay tinatabihan pa niya ako, pero ang ending, siya yung unang makakatulog. Papatakas na po ako noon nung pumunta na ako sa screen door para buksan ito. Dito nga'y may nakita po akong babae. Nakatayo ito sa tabi ng puno ng talisay ng aming kapitbahay. Kapansin-pansin po yung napakaitim at sobrang haba niyang buhok. Ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ko noon, Sir Red, at bigla kong sinitsitan at ang sabi ko, "Shh! Uy, babae, anong ginagawa mo dyan?" Ngunit hindi po siya lumingon, kaya tinawag ko siya ng tinawag. Dahil medyo natatakot na ako, umihiga ako ulit sa tabi ni mama, tapos tumatayo na naman para sumilip sa screen door kung nandun pa rin siya. Pagkasilip ko, narealize ko na nakaharap pala siya sa direksyon ko, tapos yung mahabang buhok niya ay nakatakip lamang sa kanyang muka, kung kaya't napatakbo na naman ako sa tabi ni mama. Nung sumilip nga ako sa huling pagkakataon, wala na po yung babae. Few years later po ay pinaputol na po ng may-ari yung puno ng talisay at pinatayuan na po nila ng tindahan. Grade 7 na po ako nang mangyari ang ikatlong kwentong ito. Gawa nga ng malayo po ang school namin, 4 AM ay ginigising na ako ni auntie para mag-ayos. Bumangon na po ako noon mula sa aking pagkakahiga. Ngunit ramdam ko pa rin talaga yung nakakatamad na klima, kung kaya't inaantok talaga akong muli. Napatingin ako sa bintana ng saglit hanggang sa bigla pong may nakita akong parang naglalakad sa daanan sa gilid ng gate namin. Legit po talaga na nakaputi sila. Sumagi nga sa isipan ko na baka mamaya ay mga NPA ang mga iyon at bumaba muna sila para magbahay-bahay at manghingi ng mga bigas o di kaya ay delata. Kasi minsan po ay may ganyan talagang nangyayari sa amin. Ngunit habang tumatagal, habang nakatitig ako sa kanila, unti-unti ko pong nare-realize na hindi sila tao, sapagkat wala silang mga ulo. Itong kwento naman na ito ay nangyari sa kuya ko na noong panahong iyon ay college na. Medyo may pagkapasaway po kasi talaga ang kuya ko at madaling araw na halos umuuwi. May isang pagkakataon na umuwi daw siya sakay ng kanyang motor. Kinabukasan ay nagtaka si auntie kung bakit daw may dugo ang uniforme niya. Para itong mga patak ng dugo. Doon na po nagsimula na halos every night binabangungot si kuya at yung tipong umuungol na talaga siya, tapos isinisigaw ang pangalan ni na mama at sinasabing tulungan daw siya. Ayon sa kanya, nakakakita siya ng mga shadows o anino sa bintana ng kwarto niya, kaya naisipan ni na mama na sa kwarto na lang nila papa muna patulugin si kuya. Kaya ang ending, andun talaga katabi ni na mama si kuya ng ilang weeks hanggang sa tuluyan siyang lubayan ng kanyang mga nai-experience. Simula nga daw noon, hindi na nagpapasaway si kuya at hindi na umuuwi ng madaling araw.
Ito naman pong ikalimang kwento at huling kwento ko ay nangyari po sa kaklase ko sa Cavite. Lumipat naman na po kasi kami nung time na iyon at dito na rin ako nag-aral ng college. Minsan nga po sa kasarapan ng aming pag-uusap, nauwi sa kwentong katatakutan ang aming naging tema. Doon nga ay ibinida niya ang experience ng isa din niyang kaibigan noong nagbo-boarding house pa daw sila. Gabi na daw yun nang umuwi sila galing eskwelahan kasi meron silang inaasikasong event nung time na yon. Kakalipat lang kasi niya ng boarding house gawa nga ng mas malapit ito kesa doon sa una niyang inupahan. Nag-aayos na daw siya para matulog. Pumasok muna siya sa CR para maghilamos, nanalamin muna bago yumuko at nagsimulang basain ang muka. Nang nagsasabon na nga daw siya ng muka, ganun na lamang ang kanyang pagkasindak nang bigla pong makita at rumehistro sa mismong refleksyon ang muka na hindi naman sa kanya. Yumuko daw po siya ulit at pumikit para magdasal. Unti-unti daw niyang idinilat ang kanyang mga mata sa pag-aakalang wala na roon ang naturang multo. Kaya lang pagtingin po niya ulit ay nandoon pa rin at nakangisi ang naturang multong nakita niya. Subalit sa pagkakataong iyon, ginagaya na ang kanyang pagsasalita. Maraming salamat po sa pagbabasa ng mga kwentong ito at hanggang sa susunod ko pong pagbabahagi ng mga short stories base sa aming mga karanasan. You're tuned into Sindak Short Stories Radio. Kanina pa sila pinagbubulungan at pinagtitinginan ng mga tao pagpasok pa lang nina Haris at ang nobya nitong si Alice sa isang mall. Alam ni Haris na may panghuhusga ang bawat tingin ng mga taong iyon na may halong panlalait dahil sa mga bulong-bulungan patungkol sa kanila ng nobya. Dahil din doon, napapayuko na lamang si Alice. Agad namang hinihigpitan ni Haris ang pagkakahawak sa kamay ng nobya bilang senyales na wag na lamang nitong pansinin ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Napatingin pa ang nobya niya sa kanya at ngumiti ito bago hinigpitan din ang pagkakahawak ng kamay nila na nagpangiti din kay Haris. Si Alice ang isa sa mga pinaka-espesyal na tao para kay Haris. Hindi naman talaga kagandahan at hindi rin naman ganoon kapangit si Alice. Kumbaga, katamtaman lang ang ganda nito. Ang nagpamahal talaga kay Haris tungkol kay Alice ay ang kabaitan at kasimplihan nito. Ito talaga ang mga katangian ni Alice na nagtulak sa kanya upang ligawan ito. Hindi gusto ni Haris ang husgahan ng nobya lalo pat sa hindi pagmamayabang ay gwapo naman talaga ang lalaki. Sobra ding lapitin ng mga babae si Haris lalo nung single pa ito. Kumbaga naka-jackpot si Alice sa love life nito dahil biniyayaan siya ng halos perpektong kasintahan at ganun din si Haris sa kanya. Dahil nga sa sobrang pagmamahalan nila sa isa't isa ay parang wala na talagang makakapigil sa dalawa. Naging masaya ang pamamasyal nila sa mall at bumili na rin sila ng mga damit at pagkain at hindi pa rin nawawala ang mga tingin sa kanila ng bawat taong dumaraan pero hindi na lamang nila ito pinapansin. Basta't ang itinatatak na lamang nila sa kanilang isipan ay masaya sila at kontento sa pagmamahalan nila sa isa't isa. Okay lang bang pumunta dun sa bahay niyo? Kinakabahang sabi ni Alice. Hinawakan naman ni Haris ang kamay ng nobya habang nagda-drive. Kung iniisip mo si Mama, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko rin naman na magugustuhan ka niya. Sana nga. Tugon ng babae matapos magbuntong hininga. Mga ilang sandali lamang ay nakarating na sila sa magarang bahay ni Haris. Nung hininto na nga ni Haris ang sasakyan sa garahe nila, agad siyang lumabas ng kotse
at pagkatapos ay pinagbuksan ang nobya. Namula naman si Alice dahil doon at hinampas pa ng mahina sa braso si Haris na halatang kinikilig. Nahihiya pa nga nitong sabi, "Di mo naman na kailangan gawin yun, kaya ko naman eh." Ngunit ngumiti lamang ang lalaki sa nobya at inayos din ito ang buhok ni Alice na mas lalo pang ikinablush ng babae. Lalabas na sana sila sa garahe nang makita nila ang ina ni Haris na nasa garden. May pagtataka sa tingin nito na agad namang binawi at ipinagpatuloy ang pagdidilig sa mga halamanan. Dahil sa nangyari, nakaramdam na naman ng hiya si Alice kung kaya't napayuko na lang siya. Inakbayan naman siya ng mahigpit ni Haris na mas lalo pang nagpahiwatig sa babae na huwag niyang alalahanin ang kanyang ina sapagkat magugustuhan din siya nito. Kinagabihan noon ay masayang magkahawak ng kamay ang magkasintahan habang pababa ng hagdan. Natigilan sila nang makita ang ina ni Haris na seryosong nakatingin sa kanila. Nakapamewang ito habang tinitignan sila at para bang hinintay talaga nitong bumaba sila. Inalis naman agad ni Alice ang pagkakahawak sa kamay nila at lumapit sa mama ni Haris. Nagulat pa nga ang lalaki dahil sa ginawa nito. Agad na yumuko si Alice bilang paggalang sa ginang nang makalapit siya dito. "Magandang gabi po, tita." Buong galang nitong sabi bago ito tumayo ulit ng matuwid. Nagulat na lamang ang magkasintahan nang nilagpasan lamang ng mama ni Harry si Alice. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Alice at lumapit lamang ito kay Haris na seryoso pa rin ang tingin. Sabi pa nito, "Haris, ano ba itong pinaggagawa mo?" At napayuko na lamang si Alice matapos marinig ang sinabi ng mama ni Haris. "Ikaw din, ma. Ano bang ginagawa mo? Bakit hindi mo man lang magustuhan si Alice? Nagpapakatao naman siya dito ah." Tanong ng lalaki sa kanyang ina. Agad namang kumunot ang noo nito at magsasalita na sana pero pinutol ito ni Haris. "You know what, ma? Pagod na akong umasa na magugustuhan mo din si Alice. Baka pwedeng ibigay niyo naman na sa akin yung pagkakataon na maging masaya sa mga pinipili ko. Siguro oras na din para umalis na kami rito, total hindi mo rin naman magugustuhan si Alice para sa akin. Para mo na rin akong pinagbawalang maging masaya." At agad na hinila ni Haris ang nobya na nagulat pa sa sinabi niya. Nagulat din ang mama ni Haris sa hindi inaasahang pagsagot sa kanya ng lalaki. Pipigilan na sana sila ng mama niya nang mabilis itong nakaalis ng bahay. "Haris! Bumalik ka rito! You leave me no choice! Haris!" At kinuha agad ng ina nito ang cellphone at meron itong tinawagan. Nagmamaneho na ngayon si Haris habang hawak ang kamay ni Alice na nagtataka sa ginawa nito kung kaya't nagtanong siya pero naputol ang dapat na sasabihin niya nang maunahan na siya nito. "Magtatanan na tayo. Huwag kang mag-alala. Matagal ko naman ang pinagplanuhan to eh." At nagulat pa si Alice sa narinig sa nobyo. Pero… At di na ulit natuloy ni Alice ang sasabihin nang agad ay makarinig sila ng sirena ng mga police mobile. "What the…" Gulat na sabi ni Haris nang makita niya sa side mirror ng sasakyan na sinusundan sila ng mga pulis. "Haris, bakit tayo sinusundan ng mga pulis?" Takot na sambit ni Alice sa nobyo. "Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa atin," sabi ni Haris at pagkatapos ay itinigil ang kotse. Ganon din ang ginawa ng mga pulis at lumabas kaagad ang isa sa kanila sa sasakyan. "Haris Sandoval, maaari bang lumabas ka ng kotse mo?" Dinig nilang pareho ang wika ng pulis.
Agad namang sumunod si Harris at ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita din niya ang kanyang ina na lumabas mula sa sasakyan ng mga pulis. Ma, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Harris. Napaiwas naman ang tingin ng mama niya bago ito nagsalita. Anak, I'm sorry. I think kailangan mo na talaga nito. Naguguluhan pa rin si Harris ng mga oras na iyon. Tiningnan niya ulit ang nobya na nasa loob na sasakyan at nakatingin lamang sa kanya. Hindi kasi tinted ang sasakyan niya kaya madali mong makikita kung sino at ano ang nasa loob. Tiningnan ulit ni Harris ang mama niya na ngayon nagtataka ulit na nakatingin sa nobya niya. Akala noon ni Harris ay dadalhin siya sa presinto dahil sa mga pulis na humabol sa kanya. Pero laking gulat na lamang niya nang malamang sa mental hospital siya dadalhin. Pinipilit na sinasabi sa kanya na hindi totoo at walang alis na nag-e-exist na lagi niyang kinakasama. Imahinasyon lamang niya ito. Pero ipinaglalaban ni Harris na totoo ang kanyang nobya. Doon din napagtanto ng mama niya kung gaano katotoo ang mga sinasabi ng mga tao patungkol sa kanyang anak. Ang totoong Alice ay matagal nang patay dahil sa cancer. Nang mamatay ito, hindi agad matanggap ni Harris ang katotohanan. Ang mas masakit pa doon ay hindi nasabi ni Harris sa dalaga na mahal na niya ito. Dahil doon, unti-unting nagbago si Harris hanggang sa lumikha na ito ng sariling ilusyon na kasama si Alice. Lumipas ang mga araw na nasa loob ng mental hospital si Harris ay mas lalong lumala ang imahinasyon at ang laman ng utak nito. Dumating na sa puntong nagwawala na ito sa tuwing may lumalapit sa kanyang nurse at hindi rin ito mapakain ng mga nurse ng maayos kaya unti-unti na ring bumagsak ang pangangatawa ng binata. Ini-injectionan pa ito ng mga nurse para makatulog at kumalma sa tuwing nalalaman nilang hindi natutulog si Harris. Imbes na matulog ay iniiyak na lamang ng lalaki sa buong magdamag ang katotohanang hindi totoo ang kanyang nobya. Subalit magkagayon man, tanging naging bukang bibig ni Harris ay ang pangalan ni Alice. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. More power and more episodes po sa Pinoy Horror Radio Podcast. Just Call Me Yanni. Bago pong tigapakinig sa podcast at ngayon po ay magbabahagi ng kwento. Naging hobby ko na po na makinig sa podcast nyo while working kaya po naengganyo na rin po ako na mag-share ng unexplained experience namin ng mga classmates ko. Nangyari po ito noong August 2002, saktong may school tour kami sa Baguio at sa teachers camp po kami nanuluyan. Natatandaan ko po noon na maulan nung dumating kami sa Baguio. Inasikaso naman kami agad ng mga staff at hinatid kami sa mga designated rooms na gagamitin namin. Ako, si Joy at si Aiza, hindi tunay na mga pangalan po, yung magkakasama sa room since kami naman yung close. Pagkapili namin ng mga beds namin, ako at si Aiza ay nagpunta sa restroom dahil kanina pa talaga kami nagpipigil ng ihi. Si Joy ay nagpaiwan sa room dahil napagod siya sa biyahe kung kaya't iniwan na namin maging ang aming mga gamit since meron namang magbabantay. Pagbalik namin sa room, nadatnan namin si Joy na nakaupo doon sa bed na napili ko na malapit sa bintana. Naninigarilyo siya kahit bawal naman talaga. Nakikinig pa nga siya ng music sa kanyang CD player. Paglapit namin, nakita namin na maputla siya at namumula ang mga mata. Halatang umiyak. Nagkatinginan kami ni Aiza at tinanong namin si Joy kung ano ang nangyari. Tinuro lamang po niya yung bed niya
at ang sabi niya sa amin ay may tumabi daw sa kanya. Ipinagkibit balikat lang namin yun noong una, Sir Red, kasi hindi naman talaga kami mapapaniwalain sa mga ganon. Kahit si Joy nga ay hindi naman talaga naniniwala. Sabi namin kay Joy ay baka pagod lamang iyon at niyaya na lamang namin siyang lumabas ng room at mamasyal na lang kami sa labas para mapakalma o kaya ay makalimutan niya yung nangyari. Maghapon na nga po kaming namasyal at bumalik kami sa teacher's camp bandang maggagabi na para maghapunan at kalaunan ay magpapahinga. Habang kumakain nga kami sa dinner hall, narinig namin yung advice ng isang instructor sa class niya na wag na daw lalabas ng room after 10 p.m. Mas natawa pa nga kami sa pagsabi niya na may naglalakad daw sa hallway at may hila-hila itong kadena. After nung dinner, nagpunta kami ni Joy at Aiza sa main hall para sa short debrief ng instructors namin. Bandang 8:30 yata yun ng gabi nung pinabalik na kami sa mga rooms namin. Sabay-sabay na kaming gumamit ng restroom dahil naaalala namin yung nangyari nung umaga kay Joy. Pagbalik namin sa room, pinagtabi-tabi namin yung mga beds namin at sa gitna nga si Joy. Nagkwentuhan muna kami bago matulog. Andyan pa ngayon nagkatakutan at nahulog pa sa bed si Aiza dahil nag-dive siya galing sa lamesa. Yung switch po kasi nung ilaw sa kwarto namin ay nasa gitna ng kwarto, doon mismo sa may bulb na kabitin. Hindi ko alam kung anong oras iyon pero nagising ako, Sir Red, kasi nilalamig ako at naririnig ko ang ingay mula sa labas ng room. Hindi naman po ganun kalakas pero malinaw mong maririnig yung tunog ng parang nagkiklink, yung parang may nagtitimpla ng kape. Sa unay mahina lamang pero palakas na parang lumalapit. Doon na po ako kinabahan. Hihilahin ko na po sana yung kumot ko at magtatalokbong pero doon ko lamang naramdaman na wala palang nakakumot sa akin. Sir Red, hindi po ako matatakutin pero hindi ko tinangka na kunin yung kumot sa paanan ko. Hindi ko alam paano napunta yun doon. Hindi po ako malikot matulog at isama mo pa yung katotohanan na talagang natatandaan ko bago ako matulog ay binalot ko ang aking katawan ng kumot dahil malamig talaga. Sumiksik ako kina Joy at hindi ko alam nagising na din pala sila at nakikiramdam. Pati si Aiza ay nagising din dahil sa narinig na ingay. Nagsiksikan kaming tatlo at hindi namin alam kung paano kami nagkasya sa isang maliit na kumot. Wala na po kami pinagsabihan o experience namin na iyon. Pero may mga narinig kami na similar na kwento nung naghihintay kami sa main hall at ito ay yung papauwi na kami sa Maynila. Kahit may katagalan na po nang mangyari ito sa amin, sa tuwing ginugunita ko ang katatakotang karanasan na ito, pakiramdam ko ay kahapon lang nangyari ang lahat. Kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yun. Sindak. 2004 po nang lumipat kami sa isang bahay/warehouse. Ginawa po naming patahian at printingan ng mga t-shirt yung warehouse at sa harap po nun ay matatagpuan ang bahay namin. Unahin na po natin yung isa sa mga naranasan ko. Nung first few years po namin na bagong lipat doon sa bahay, tuwing lunchtime sa labas ng warehouse kumakain po yung mga empleyado namin. Meron po kasing isang malaking table doon at doon po sila nagsasalo-salo. At pagkatapos ay doon na rin nagpapahinga pagkatapos ng break. May CR po doon sa labas na shared CR siya. Tapos nung lunchtime na nagkikwentuhan kami nung isang mananahi namin, doon po kami pumesto malapit sa CR. Nakaupo kami doon at nakaharap ako sa CR habang si Manang naman ay nakatalikod. Yung isa pa ngang mananahi namin magsi-CR na dapat siya. Tapos sabi niya ay nakasarado naman daw yung pinto. Tinanong niya ako kung sino yun nasa loob kasi kumakatok siya pero wala namang sumasagot. Ang sabi ko naman ay wala naman pumapasok dyan kanina pa. Kaya ganun na lang yung pagtataka niya kasi nakalock. Yung lock po nun ay nasa loob. Kailangan mong i-hook sa butas yung pako para mailak mo siya. Wala po kasing doorknob yun. Sabi nung manang nakakwentuhan ko, baka may naipit lang
kaya itulak na lamang daw ng malakas para bumukas. Sinubukan naman ni ate na magsi-CR tapos ang sabi niya nakalock daw talaga. Kumatok ulit siya pero nung time na iyon ay may sumagot ng sandali. So nag-antay si ate. Mag-aalauna na. Sinabi ni ate ng pasigaw na, "Uy, bilisan mo dyan, time in na." Pero sa sandaling iyon ay wala naman ang sumagot. Sinilip ni ate, ba't hindi pa rin lumalabas yung taong naroroon. Pagtingin niya ay nakasarado pa rin yung pinto pero nung tinulak niya at bumukas ito bigla. All this time, kaming nakaharap sa CR. Makikita na namin kung may papasok or lalabas doon. Pero kitang-kita namin yung CR as in empty. Wala talagang tao. Ikalawang kwento ko po ay nung baby pa ang bunsong kapatid ko. May yaya pa po siya nag-aalaga sa kanya. Minsan ako po yung nag-aalaga tapos one time nung magwa 1 or 2 years old na po siya, medyo nakakayanan na po niyang maglakad. Pinatulog ko po siya sa kwarto ng parents ko. Hapon pa po kasi noon. Umupo ako sa dining area namin which is nasa labas ng kwarto tapos yung kitchen ay nasa harap ko. Naguhugas na noon si Yaya tapos naglalaro ako noon sa cellphone. Sabi sa akin ni Yaya, "Neng, sundan mo yung kapatid mo at lumabas baka mamaya kung saan pumunta yun." Nagulat naman ako sa sinabi niya kasi wala naman akong nakitang lumabas. Ang sabi ko na lang, "Andun naman si Bunso sa kwarto pinatulog ko kaya." At nagulat si Yaya kaya sinilip niya upang makumpirma kung naroroon nga sa kwarto ng parents ko ang aking bunsong kapatid. Kitang-kita ko ang pag-awang ng bibig ng aming Yaya. Lalo nang masaksihan nga niyang totoo ang sinasabi ko at natutulog si Bunso sa loob ng kwarto. Tinanong ko kung okay lamang siya pero inamin niya na nakita daw niya sa peripheral vision niya na may batang lumabas mula sa kwarto ng parents ko. Naglakad ito papalabas kaya akala niya yung bunsong kapatid ko na iyon. Isa pang hindi ko malilimutang kwento ay nung nasa balkonahe ako sa second floor nang minsang tumambay ako doon. Umakyat doon kasi yung isang mananahi namin. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Kuya Nono. Yung kwartong tinitirhan kasi ng pamilya nila ay nasa gawing balkonahe banda. Ang tanging daan doon ay yung hagdan sa labas kung saan ko siya nakitang umakyat. Binati ko siya nung pagdaan niya pero hindi niya ako pinansin. Tapos bumaba na lang ako. Pagbaba ko si Red, nakita ko si Kuya Nono na nagbubuhat ng mga damit at ang sabi ko pa sa kanya, "Kuya, ang bilis mo naman bumaba. Kakakita ko lang sa'yo dyan sa taas Andito ka na agad?" At nagulat na lamang sila sa sinabi ko. Ang pinakahuling ibabahagi ko namang kwento ay itong recent lang na nangyari. Dahil nga po printingan at patahian yung likod ng bahay namin, hanggang alas 10 po ay may mga tao pa doon sa likod. Lalo na kapag nag-overtime at minsan kapag weekend ay umaabot pa sila hanggang alas 12 ng hating gabi. Ako na may natutulog na ng mga ganong oras dahil wala namang pasok kinabukasan. Nung first few years namin sa bahay na nilipatan po namin, minsan kapag alas 11 na ng gabi, may naririnig pa po ako nagtatahi. Minsan naman po ay parang may nag-iimprinta ng damit kasi yung table guide namin ay bakal. Yung screen guide naman namin ay bakal din. Minsan may naririnig po talaga kung bumabangga na bakal din doon. Yung tunog po niya ay parang dalawang barya na nagbabanggaan pero mas malakas. Minsan naman ay parang may naglilinis ng screen. Yung tunog na parang hinahampas yung ilang pirasong tingting sa screen at minsan naman ay parang may umuusog ng drum na bakal. Maririnig mo talaga yung pagkiskis ng bakal sa sahig. Minsan naman po ay may maririnig ako nagsasalita. Kaya madalas pinipilit ko na talagang matulog bago pumatak ang alas 11 ng gabi. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio. Ako po si Aji, isa po sa mga masugid ninyong tiga-subaybay.
Although hindi ko na po maalala kung paano ko po kayo na-discover, pero dahil mahilig ako sa mga kwentong katatakutan at nang matuntun ko kayo, doon na po ako nagsimula na makinig ng todo. Ito pong unang kwento ko po sa inyo at unang ibabahagi ay masasabi kong napaka-weird. Sa katunayan pa nga po, may halo pong kwentong away pamilya ang aking ibabahagi sa inyo ngayon dahil naniniwala ako na dito nagmula yung isa sa mga hindi ko maipaliwanag na pangyayari sa aking buhay. Bilang pang background, si mama po ay pangalawa sa 7 magkakapatid. Pero dahil siya po yung kilala ng lahat bilang pinakamatapang, parang siya na po yung tumayong panganay na nangangaral o kaya naman ay kumukompronta sa mga kapatid maging sa mga asawa at anak nila, lalo kapag sumusobra na ang masasamang ugali ng mga ito. Hindi po kasi maiwasan yung ganito lalo pat nakatira kami sa iisang compound. Ang compound na iyon ay ipinamana po ng lolo at lola ko na tatay at nanay ni mama. Si mama po ay nakapagtapos din po ng pag-aaral kung kaya't kumbaga siya yung may pinaka-K sa lahat na bumukod ng pamilya. Nang pumanaw sina lolo at lola, dito na nga po pinaghati-hatian yung tig-iisang apartment sa compound para sa mga magkakapatid. Ang bunsong tito ko po ay may kinakasamang babaeng nagpapagamot o tumutungo sa manggagamot para magpahula at kung minsan magpakulam ng tao. Hindi po kasi sila kasal ng tito ko. Pakiramdam niya ay nanganganib siyang mapaalis ng bahay pag hindi sila magkaayos ng tito ko o makaaway pa niya ang mga kapatid na babae ni tito. Hindi po talaga kasi maganda ang ugali nun. Bukod sa napaka-iskandalosa, gumagawa din po siya ng mga kwento para lang magkaroon ng gulo sa magkakapatid na nakatira sa compound na yon. Minsan nga po, may isang weirdo siyang ginawa na siya talagang kinainisan ng halos lahat ng naroroon sa compound. At ito ay yung pag-uwi ng abo ng nanay niya at wala daw kasi siyang balak ipalibing ito. As in dinala talaga niya doon sa compound at sa bahay ni tito as if entitled na talaga siya. Hanggang sa hindi nga nagtagal, sumama na rin talaga ang pakikisama ng babaeng iyon sa iba pang mga kamag-anakan namin sa compound. Doon po laging namamagitan si mama para at least mapanatili po yung kapayapaan sa pagsasama ng buong pamilya, subalit talagang hindi po masuway-suway at kahit man lang matrim ang sanga-sangang sungay nung babaeng kinakasama ni tito. Hanggang sa nagpunta na nga ng US si mama ng 1 taon. Kailangan din po kasi ng tulong sapagkat nanganak po yung kapatid ko na naroroon. So ako tuloy, as in no choice, ang naatasan ni mama na pansamantalang mamagitan sa mga away sa compound. Sa katunayan pa nga Sir Red, pinakiusapan din ako ng mga tiyahin ko na mamagitan sapagkat sa amin lang daw nakikinig ang ilan sa mga kamag-anak namin. Maging yung mga pinsan ko nga po ay pinapablatter na rin sa barangay at tinatapunan ng maduduming tubig mula sa terasa para lang mang-asar. May sapak din talaga yung babaeng kinakasama ni tito. So isang araw, minabuti kong kausapin po ng harap-harapan ang mga nag-aaway na mga kamag-anak sa compound, ngunit parang wala po talaga akong nagawa at halos wala nga din pong nangyaring resolusyon. Dinaan na lamang ng mga ito sa pasaring sa bawat isa, lalong-lalo na yung pakikisawsaw nung hindi naman namin talaga kamag-anak pa pero kinakasama ng tito ko. Nang pauwi na nga ako, sinabi ko sa tito at tita ko na maigi na lang na
Yung babaeng iyon ay iwasan ng buong pamilya sapagkat yun ang nagkukos ng problema sa compound. Mainam nga din na komprontahin na rin namin ang babaeng iyon na siya ang pinag-uusapan namin dahil siya naman talaga ang problema naming lahat. Dapat mapilitan siyang lumugar sapagkat nakikitira lang siya sa bahay ni Tito. Hindi ko inaasahan na yung pagod ko sa pamamagitan doon sa mga nag-aaway naming kamag-anak ay hahantong sa pagkaantok ko isang hapon sa sofa namin. Katabi lang po ng pintuan na naroroon po malapit sa sofa ay ang isang malaking salamin din kung saan ako laging humaharap bago lumabas ng bahay para makita kung maayos ba yung aking itsura. Hindi ko po alam kung ilang minuto na pero pagkahiga ko pa lang ayon sa pagkakatanda ko ay napaidlip ako agad. Pero hindi lamang po yun ang nangyari. Ilang segundo matapos po akong makaidlip, agad akong napadilat na mga mata. Pero sa pagkakataong ito, may naaaninagan na akong babaeng nakaitim na nakatayo sa pintuan sa gawin ng salamin kung saan ko tinitignan ang aking sarili kanina. Tinitigan ko siya ng maigi at kinikilala base sa hubog niya, pero nagulat na lamang ako sa realization na paano siya nakapasok sa bahay. Alam kong nilakko ang pinto maging ang bintana. Hanggang sa pinapanood ko na lamang siya. Pinapakiramdaman kung lalapit ba siya sa akin. Sa puntong iyon, alam kong may mali at alam kong nananaginip ako ng masama. Hanggang sa nakita kong unti-unti siyang lumalapit at humahakbang patungo sa kung saan ako nakahiga. Gumalaw ang kanyang katawan at nakita ko kung paano tila sumabog ang kanyang mga buhok sa harapan ng kanyang muka at napakaitim ng mga hiblanon. Kung ikukumpara ko pa nga po sa isang karakter, para nga po siyang si Cousin It ng Addams Family. Pero ang pinagkaiba ay itim yung kulay ng buhok na bigla pong humarang sa kanyang muka. Bigla na lamang siyang lumundag mula sa kinatatayuan niya at inupuan po ako sa dibdib, dahilan para hindi ako makahinga. Ang siste pa, pinaghahataw niya ako gamit ang kamay niya. Napakabigat nun. Pero dahil na rin siguro mas malakas yung aking response sa kanyang ginagawa, nagawa ko pong maigalaw ang aking kamay para nang sa ganun ay maging pananggalang sa kanyang bawat paghataw. Paulit-ulit niya iyong ginawa sa akin hanggang sa parang nararamdaman kong nakakalmot na ang balat ko. Hindi ko rin po alam kung paano ako nakahanap ng lakas ng loob upang isigaw ang katagang, "In the name of Jesus! In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior! Lumayas ka!" At pagkatapos ay nagdasal ako ng Our Father na sinundan ng Hail Mary. Matagal din po ako sa ganong posisyon hanggang sa maaninagan ko po ang isang gunting na nasa center table na katabi ng sofa. Hinablot ko ito agad at hinatak ko ang makapal na kumpol ng buhok ng nilalang na iyon at ginupit ko po ito na walang habas. Hindi ko talaga tinigilan habang nagdarasal ako at tinataboy ang nilalang na iyon gamit ang mga katagang na pag-aralan ko nang minsang ako ay mag-aral sa isang Catholic school. Bukod pa po doon si Red, nakadagdag din sa katapangan ko yung aking realization na may suot nga pala akong Saint Benedict medallion na alam kong mabisang pangontra sa mga demonyo at masasamang nilalang. So ginupit ko po na ginupit yung buhok niya hanggang sa makita ko ang muka nun. Kitang kita ko ang natakpang muka niya. Siya ang kinakasama ni Tito. Pero
laki ng pagtataka ko talaga noon, Sir Red, dahil paanong naging ganun ang itsura niya? Paanong parang naging palaka siya sa paglakas ng lundag at lumayo na siya sa akin? Naglaho na lamang siyang bigla at dun na ako nagising na pawis at init na init. Galit na galit po ako pagkagising ko. Pakiramdam ko nga po talaga ay sinadya at tunay na nangyari ang bagay na yon. Hanggang sa namataan ko nga yung gunting na hawak ko sa panaginip ko kanina at nakita ko pa rin po siyang nakapatong sa table. Pero ang ipinagtataka ko lamang, alam kong hindi naman talaga doon iyon nakatago. Nakwento ko kina mama ang nangyari maging sa mga tiyahin ko at ang suspetsya nila, maaaring isa itong nilalang na gumaya sa itsura ng kinakasama ni Tito at maaaring ito ay inutos lamang ng kinakasama ni Tito dahil meron nga pala siyang kakilalang manggagamot na pwedeng gawin iyon upang takutin ako. Pilit ko nga pong iwinaglit ang lahat ng mga nangyaring iyon at baka ito ay dulot lamang ng aking mapaglarong isipan o kaya yung stress na idinudulot na sa akin nang tila wala ng katapusan na awayan sa aming pamilya. Pero ang nakakagulat nga noon, Sir Red, matapos yung panaginip kong iyon, tila naging magalang nang makitungo sa amin ni Mama yung kinakasama ni Tito. Pero hindi po ako doon nagpapadala. Iniiwasan ko po talaga siya. Alam ko nakakahalata na siya pero mainam na talaga na magsilbing warning ang nangyari sa loob ng aking panaginip dahil baka sa kabila ng pagiging mabait niya kuno ay meron pa palang mas maitim itong plano para mas lalong mag-away-away at magkaroon ng kalbaryo si Tito at ang buong pamilya namin sa loob ng compound na ito. Maaari ninyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories sa podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher at iba pang podcast platform. Maraming salamat mga kasindak. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi po sa lahat ng tigapakinig dito sa Sindak Short Stories, lalo na sa inyo, Sir Red. It's been a long time at eto nga na-compose ko rin sa wakas ang kwentong ito tungkol sa classmate ko. And it happened way back 2009. 9 PM na iyon. Dito kasi sa amin sa Bicol, malapit na rin ang kapiyastahan ng Peña Francia, kaya yung imahe niya ay inililibot sa lahat ng bahay at maging sa may eskwelahan dito sa parokya namin. Kulang-kulang 20 kami noon sa room at nagsimula na kaming magrosaryo. Then yung katabi kong kaklase ang siyang naglilid na bigla na lamang tumayo at ibinigay doon sa isang katabi niya yung rosary na kanyang hawak. Gayun din ang rosary guide at bigla na lamang siyang lumabas. Akala ko nga noong una ay uubo o kaya may idudura lamang siya sa labas. Pero nakita ko na tumakbo siya papunta ng CR. Naisip ko na lamang na baka mamaya ay tinatawag na siya ng kalikasan. Nagtaka din ako sapagkat hindi din siya nagpasama sa kahit na sino man sa amin doon. Since ayaw din mag-lead yung pinagbigyan niya ng rosaryo at nung guide, napilitan tuloy ako na ako na ang mag-lead. Natapos na nga din kami sa pagro-rosary, saka din siya dumating. Nagtaka tuloy ako kung bakit ang tagal niya. Tanong niya sa akin, "Oy, hindi ka ba sumunod sa akin sa CR?" "Hindi. Hindi ka naman nagpasama, di ba? Saka nagro-rosary tayo eh." "Hindi. Tinawag mo ako kanina sa CR eh. Ikaw kaya yun?" Dire-diretso niyang sabi sa akin kung kaya't kinabahan na ako. Uso kasi yung ganoon sa amin, Sir Red. Yung parang may gumagaya.
Dahil doon ay hindi ko talaga napigilan na mapamura dahil sinabi pa niyang, "Boses mo yung narinig ko kanina. Ikaw kaya yun?" Pero pinagpilitan kong, paano nga magiging ako? Ako yung nag-lead ng rosary. Ano ka ba? Kala ko nga paglabas ko tinataguan mo ko sa CR ng mga lalaki. Pero tinulak ko nga yung mga pinto isa-isa doon, wala namang tao. Muli ay napamura ako sa aking nalaman. Natatandaan ko rin kasi na may kasama kaming teacher doon sa loob ng room. Ang sabi niya, hayaan na lamang daw namin iyon at wag nang papansinin. Pero meron daw talagang ganoon sa lugar na yon. Kinabahan talaga ako noon dahil ang isip ko ay may masamang pahiwatig ito. Ako mismo kasi yung ginaya. Pero sa awa naman ni Mama Mary at ni Papa Jesus, nakauwi kami ng bandang 12:00 ng hating gabi nang maayos naman ang lagay at wala din pong nangyari sa akin matapos yun. Kwento naman sa amin ito ng mama ko tungkol sa Black Lady. Sa probinsya namin dito sa Albay, may local term kami dito na tinatawag na penitente. Nung kapanahunan sa baryo namin, madalas magparamdam ang mga Black Lady. Ayon sa aking nanay, mga kaluluwa daw ito na hindi matahimik at sila ay patuloy na gumagala sa mundo nating mga buhay habang wala silang kapalit, kaya ang ginagawa nila ay kumukuha ng tao para tuluyan na siyang makawala sa pagiging Black Lady. Isang gabi, sa bahay ng kanyang tiyuhin o papay ang tawag namin sa Bicol, may dumalaw na isang babaeng nakabelo ng itim at nakasuot din ng blusang itim. Nakiusap di umano ito na iiwan ang mga dalang gamit at babalikan na lamang daw nito matapos ang 3 araw. Tinanggap naman daw ito, ngunit likas na nga sa atin na magiging curious kaya binuksan daw ito ng kanyang tiyo at laking gulat na lamang daw niya sapagkat ang laman nito ay itim na kandila at may bungo pa ng tao. Dumulog sila sa isang albularyo at sinabi sa kanya na sa pagbalik daw ng Black Lady ay kukunin siya bilang kapalit at upang maligtas nga siya dapat siyang magkunwaring patay. Dumating nga ang 3 araw, nagpaiwan ang kanyang tiyo mag-isa sa bahay at nagkunwaring patay na nakaburol. Dumating nga ang inaasahan nilang Black Lady o yung penitente. 3 beses daw itong umikot sa kinahihigaan niya at tinapat ang mga kamay sa ilong para siguraduhin na patay na nga siya. 3 beses pa nga daw itong ginawa ng Black Lady at nang makasiguro nga na patay kunwari si tiyo ng nanay ko, saka lang itong umalis at sinabi pang, "Pasalamat ka. Nauna ka pa sa akin." Uumpisahan ko po sa paghingi ng pasensya sa lahat ng tigapakinig ninyo, Sir Red, dahil hindi naman po ako ganun kagaling magkwento. Pero i-share ko lamang po ang kwentong hindi ko talaga malilimutan at kapag iniisip ko ay nakapagdudulot talaga sa akin ng sindak. Kasal po kasi iyon ng tita ko. Kapatid po siya ni Mama. Kaya sinabihan ako ni Mama na kung pwede daw ay ako na lang ang tatayo bilang videographer at photographer nila sa kasal. Total wala naman din daw akong klase nung araw na iyon kaya umuo ako. So nag-prepare na po kami para sa mga susuotin kinabukasan para sa kasal. Then ako naman po, hinanda ko rin syempre lahat ng mga kagamitan ko. Nung madaling araw ngang iyon ay umalis na rin po kami patungo ng Bicol. Actually sa Camarines Norte po. So fast forward. Nasa simbahan na po ang buong family. Nilapitan po ako ng tito ko, yung mapapangasawa ng tiyahin ko, at ganito po yung naging takbo ng aming convo. "Oy tito, congrats!" At sumagot naman siya ng, "Uy salamat ha, pasakunan mo kami ng magagandang anggulo ha." At tumawa na lamang kami matapos yun. So kinuhanan ko nga po sila Sir Red ng 3 shots. Then nung tiningnan ko yung picture, medyo blurred
Pero sure ako na nakafocus talaga yung lente sa kanila. Hindi rin naman sira yung lente ko nung time na iyon at talagang hindi naman basta-basta magbablur ng ganun dahil parang meron pong gumalaw ng camera ko habang kinukunan ko sila. Pero nakatitiyak po ako na wala din naman pong gagalaw noon habang hawak ko. Na magsimula na nga ang seremonyas ng kasal, kinukunan ko na po sila ng video mula sa pagbukas nga ng pinto ng simbahan, pagpasok ng aking tita sa loob ng simbahan at maging ang kanyang paglalakad patungo ng altar. Kumuha pa nga ako ng litrato habang nasa seremonyas sila, then lumapit sa akin yung isang videographer na kinuha din nila at sinabihan ako ng, "Bro, nakita mo yung babae?" Aling babae? Yung babae dito sa simbahan? Teka nga, mag-review ka nga ng mga kuha mo, baka nakunan mo siya. So yun nga ang aking ginawa. Lahat ng aking kuha mula sa larawan at maging sa video ay ni-review ko. Habang naglalakad si tita papuntang altar, yun ang may napansin ako. Tinigil ko yung video na iyon. Sa bandang gitna kasi ay may babae na nasa gilid at nakaupo ito at nanonood ng kasal. Kinabahan talaga ako dahil ngayon ko lang nakita yung babaeng iyon. Isa pa, kung totoo man na may hindi maganda sa babaeng iyon, kinabahan ako dahil ngayon ko lang mararanasan ito. Nang patapos na nga ang seremonya ng kasal, nagpicture ang lahat sa harap ng altar kaya tinayo ko yung tripod sa gitna para makita ang lahat. 5 shots ang ginawa ko noon at inedit ko pagdating sa bahay. Noong pauwi na kami dahil tapos na ang reception, mag-aalas 10 ng gabi. Nasa van na kami noon, pauwi na po ng Laguna. Nireview ko yung huling kuha ng kamera at dito ngay nangilabot ako dahil litaw na litaw sa kamera yung babae na nakita ko sa picture kanina. Nanghina po ako noon, Sir Red, at natahimik hanggang sa pag-uwi sa bahay, pero kung titignan siya sa litrato, parang nasa 22 years old siya pero maganda. Yun nga lang, hindi ko po masyadong makita ang detalye ng kanyang muka kasi lagi po siyang nakayuko. Pero ang kapansin-pansin, bukod sa nakaputi siyang dress at may suot pang kwintas na may malalaking beads, duguan po ang kanyang suot. Kinabukasan pagka-uwi ko nga po galing sa school, inedit ko pa yung picture na nakunan ko, then kinausap ko si mama dahil nagkakape siya at nanonood ng TV sa sala. Dinala ko doon yung camera at yung laptop at sinabi ko sa kanya na ipapakita ko sa kanya yung kuha ko. Maging si mama nga po ay kinilabutan, tapos sinabi ko rin kay papa ito, kina tito at kay tita at lahat po sila ay nakaramdam ng takot. Dahil doon, inirekomenda po ni tito, ang asawa ni tita, na i-delete ko na lang lahat ng mga pictures na kung saan nahagip ang babaeng iyon. Simula noon, nandito na lang siya palagi sa camera ko. Nakukunan ko pa rin siya pero parang normal na lang sa akin kasi parang one time nakita siya sa camera ko nung may project kami sa Filipino. Yung isa pa ay yung gumawa kami ng indie film, as in yung short film lamang, at nakunan ko rin po yung same na babae. Nandito lang siya, kasama ko lang kapag may shoot ako, then tuwing gabi maririnig ko na lamang yung camera ko na parang nagfo-focus at nagki-click. Sa isip-isip ko nga, baka binabantayan niya ako o gusto niya maging model. Sana nga'y makausap ko siya sa panaginip ko upang nang sa ganun ay malaman ko kung ano nga ba ang gusto nito. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.